Naniniwala ba kayo na ang dapat sumunod na mamuno sa atin ay ang ating Vice President, Inday Sara Duterte? At naniniwala din ba kayo na ang mga kriminal ay dapat ikulong? Alam niyo po kasi mga kababayan, ang nangyayari pong ito, katulad kanina, may mainstream media sisingit. Lahat po ng mainstream media na yan, hindi naman po lahat pinabalita ang tama. Kaya po kami mga vlogger, nandito po kami. Kami mismo ang nagsasalita dito sa harap nyo para ipahayag namin. Subalit ito ay hindi po lahat makakarating sa mga kababayan natin, kundi sa pamamagitan ng kaibigan nating mga vloggers. Yes! Mabuhay ang mga vlogger! Mabuhay! Ang nakakalungkot pa mga kaibigan, ang mainstream media na dating pinapaniwalaan, tinutwist nila yung mga balita. Kaya nga ngayon, di ba, ang sabi ang mga nasa comment section nyo, mga vloggers, mga kaibigan kong vloggers, mas mabuti pa itong mga vloggers talagang tuloy-tuloy. Nasa tama, nasa katotohanan. Nasa panig tayo na katotohanan, kaya hindi tayo dapat matakot. Balikan natin ang issue ng confidential fund ng ating Vice President, Inday Sara Duterte. Hindi lamang naman po ang ating Vice President, Inday Sara Duterte, ang may confidential fund. So bakit itong si Ma'am Inday Sara Duterte lang ang iniimbestigahan nila? Lahat po yan mga kababayan, at ang nakakalungkot, itong nasa kongreso na kung saan sila yung nag-iimbestiga, meron po ba kayong resibo daan sa mga proyekto nyo, sa mga budget nyo? Wala! Parang hindi batas, mga kababayan ko. Ang isa pa, eto si Franz Castro, isang convicted criminal na nagpakulong ng isang abogada. Hindi po yan makatarungan mga kababayan. Sino na ba ang kapanipaniwala ngayon? Mas pabor ba yung batas natin sa mga kriminal? Ang batas ay dapat ipairal ng patas. Isang abogado na katulad po ni Atty. Lopez ay kailangan po ng suporta ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat nila ginaganito mga Duterte. Dahil sa loob po ng 6 na taon ng mga Duterte ni Tatay Digong, nakakauwi po yung mga anak nyo sa inyong mga pamamahay ng ligtas. Nabawasan ang droga, nawala yung ibang mga adiktos, benediktos, naguwian sa probinsya. Marami po ang makakapagpatunay niyan. Pero ngayon, anong nangyari? Bumalik na naman! Bumalik na naman! Bumalik kasi ang pangalan! Oo, di ba? Kasi mga kababayan, may isang video tayo di umano na itong si Bongbong Marcos. Siya, ito na nag-cocaine. Ito po kasi ang hindi nila maipaliwanag. Kung po talaga sila ay pero pagmamahal sa taong bayan, dapat sagutin nila itong mga issue na ibinabato sa kanila. Napaka-delay lang po mga kababayan ko na magpa-drug test. Kahit hair follicle test. Bongbong Marcos, kahit ako ang magbayad ng hair follicle test mo, walang problema. Yun! Papayag ako doon, Sir Badong. Manager ko eh. Hindi, totoo po yan. Mr. President, kahit ako ang magbayad ng pampa-hair follicle test nyo. Para po yan, Mr. President, kahit ako ang magbayad ng pampa-hair follicle test nyo. Para mapatunayan nyo lang sa mga Pilipino kung talagang totoo ba na ikaw ang nasa video. Tama! Kasi, paano ka tutularan ng mga kababayan mo kung mismo ikaw sa sarili mo, hindi mo maipagtanggol? Paano mo kami maipagtanggol ng mga Pilipino kung ikaw mismo hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo? Hindi ka talaga marunong magpresidente, sabi ng ating Vice President. Mismo, kahit ang mga Pilipino sawang-sawa na sa inyo, hindi nyo alam kung paano papatakbuhin ang bayan. Wendang-wendang, giwang-giwang, na parang mga kalsada na dinaanan ng bagyo na walang mga bakal. Marami po dapat imbestigahan mga kababayan. Huwag lamang puro Duterte. Ang sagot nyo sa mga sakuna, ipatawag si Duterte. Ang sagot nyo sa mga mahal na presyo ng bilihin,
na kayo din ang nangako sa 20 pesos na kilo ng bigas. Hanggang ngayon ay napagod. Ano sagot nyo? Ipatawag si Inday Sara. Huwag puro pamumulitika. Sawang-sawa na ang mga Pilipino. Ipatawag nyo ay itong mga kontraktor ng mga flood control na ito. Sino-sino ba ito? Magkano ba ang nagastos dito? Ito dapat ang inaabangan nyo mga kababayan ko kasi matagal na ito. Hindi po tayo nagsabi na itong proyekto na ito buo na. Mismong sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos, siya ang nagsabi na meron tayong natapos na 5,500 flood control project. Sinungaling! At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yan po ang kasabihan nating mga Pilipino. Korupsyon, mga kababayan. Yan ang isa sa mga sumisira sa bansa. Alam na alam nyo po yan, bata pa kayo. Sinasabi na po ng mga magulang nyo, ng mga lolo nyo, pag yan dinadala mong bata, lumabas may utang na nga sa tiyan pa lang. May utang na hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. Kailan po tayo pagmumubon? Kailan tayo makakaahon? Ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Yung iba alam ko hindi makapunta dito dahil busy kayo sa mga trabaho nyo. Tama! Alam po namin yan at naiintindihan namin. Pero muli, kumakatok po kami sa mga puso nyo dahil alam namin kung bubuksan nyo lang yan, sumisigaw na nga kayo, tama na, sobra na, palitan na. So kung gano'n, samahan nyo po kami kahit 1 oras, 2 oras, ipakita nyo po ang presensya bilang isang Pilipino dahil lahat po tayo, karapatan po natin na mapaglingkuran po tayo ng isang gobyerno. Dahil ako naniniwala ako na ang batas, walang mahirap, walang mayaman, lahat po tayo pantay-pantay. Tama! Ito po, ako po bilang Pangulo, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa mga Duterte. Sa ating pong Tatay Digong, sa ating Vice President Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste, kay Kong Pulong, sa lahat ng mga mabubuting politiko. Kahit po may mga mabubuting politiko na tumayo para sa mga Pilipino, mananatili po ako dito, mga kababayan. Hindi lamang ako tumitindig para sa mga Duterte, kundi para sa mga mabubuting politiko. Dahil ang katapatan ko po ay nananatili sa bansa natin. Muli, magandang gabi. Ako po si Parap TV, Marlon Nahito, from Mindoro. Salamat. Ang susunod po ay si Sir Placido. TV, Marlon Nahito, from Mindoro. Salamat.